Hi guys! Welcome to my vlog. At dito na nga habang tumatakbo ang aming sinasakyang motor, dito naisipan kong mag-video. At kasama ko nga pala ang aking dalawang classmate na si Ryzen Jan at Guneda. Dito paliko na kami kung saan siya nakatira. At samahan nyo kami hanggang sa dulo ng aming paglalakbay. At dito lumiko na kami sa eskinita. At mukhang malapit na nga kami sa aming pupuntahan. At maya maya lang, narating na din namin ang aming pupuntahan. Sorry. A few inches later. A few moments later. Pasok po tayo. So, yun po. Welcome po sa aming headquarters po ng costume po and props ng Malolos Performing Arts Group. So, ito po ilan sa mga props po na ginagamit namin pag kami po ay nagko-contest. At syempre, iba po dito mga tanggap papagawa po sa amin ng mga company po. Dito po sa Bulacan tsaka sa Manila. For example po, ito po ay yung keeping po. Keeping ng Fayas Festival po. Yan po yung pinaka parang parol na ginagamit pag Fayas Festival. Normally po talagang gawa po talaga siya sa lumpia wrapper, pero syempre pagawa po siya sa amin ng company. So ang pinalitan po namin siya at ang ganahin po namin ay ang charol po. Ito naman po ginagamit po namin ito sa sa Singaban Festival. Ito po yung kandila po, kasi po nirepresent po namin ng Santo Niño de Malolos Festival. So ito po yung ginamit namin, gawa po ito sa rubber mat. And then ito po yung pedestal. Ito po normally po talaga gawa po talaga siya sa kahoy, di ba? Yan po. Pero ngayon po pinalitan po namin siya ng rubber mat po, kasi ginagamit talaga namin siya para mas magaan siya at mas madala na maayos sa mga dancers. Kaya ito po, ayun yung mga iba namin ginagamit. Kaya dress po, pasuyo nga po ako. Hindi ba nalaglagan ka pa? Ito po, headdress po ito sa halaman ng festival po sa Gigito, Bulacan. Gawa din po ito sa rubber mat po. Tsaka dindecorate po namin siya ng mga rhinestones and rings po. Thank you po. Thank you. So, ayun ngayon po ay nandito tayo sa harap ni Sir Jello. Kasama po natin siya upang magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang talento. So, Sir, unang question po namin, paano ka po napunta sa ganitong field, or ano po yung naging inspirasyon mo para gumawa ng mga props? Nice. So ayun, talagang bata pa lang talaga ako, like age of 9 years old talaga. Performer talaga ako sa school pa lang. Folk dancer talaga ako sa aming school dito po sa Santa Isabel Elementary School. And then kalaunan, nag-high school, nag-college ako. Bumuo ako ng dance group sa school na pinag-aaralan ko. Sa 9 years old niyo po? Nung 9 years old kayo? 9 years old ako, nag-start ako talaga sa elementary school, yung folk dance talaga. Yung talaga yung pinaka-pondasyon ng ng pagkasayaw ko. Yung talaga, folk dance talaga ako. And then, dumating yung college ko. And then, ayun, naging varsity ako ng folk dance una. Tapos, and then after nun, nagkaroon syempre ng mga competitions po. Ayun, bumuo ako ng dance group, hip-hop naman. Nakabuo po kayo ng isang dance group na may pangalan? ISDC. And then ayun, kalaunan syempre dito sa amin sa Kofradja, super active ng mga kabataan dito. So ginamit ko yung Kofradja Elementary School. May nagkakaroon sila ng mga competitions. Ayun, ako yung naging choreographer nila. And then kalaunan, hanggang sa yung mga panahon talaga dumami yung dancer, gumamit siyang 8 talaga. And then ayun,
hanggang sa kalaunan, tinatag ko na siya as una sa Isidro Labrador Dance Troupe, SILDT. Then sa kalaunan, ginawa namin siyang sipag o Concordia Performing Arts Group. Hanggang ngayon ay nagpakakapag-perform sa iba't ibang bahagi dito sa Bulacan. Next question po is, anong naging inspirasyon niyo po about sa pagtuturo? Inspiration, ang naging inspirasyon ko. Kasi nasa ang aming kasing family talaga mayaman ka talaga kami when it comes to pagiging artist talaga. Yung lolo ko is member ng Bahaghari o yung dati siyang araw, yung mga nagpipaint na nagpupukit talaga. Oo, yun talaga. Yung mga pamangkin ko talaga yung cartoonist. Ako nagpo-portraiture din ako. Yun ang isa sa talent ko. Oo, and then yung dancing, siguro yun talaga, doon talaga ako yung path talaga. Oo, yun talaga yung path para sa akin. Yun talaga. Yung sigaw. Kailan po kayo nag-umpisa sa pagiging artist? Or yung paggawa ng mga props? Una, sa pagiging dancer ko, pagiging choreographer ko, yun yung kanina, 9 years old pa lang ako, nagsasayaw na ako. And then tumungtong ako sa age na like 14, 15 years old, nagtuturo na ako ng sayaw. Oo. Parang naging sideline niyo siya? Yes, oo. Nagtuturo na ako ng sayaw. Then ngayon, decade na ako nagtuturo ngayon. And sa paggawa naman ng props, ayun, sabi ko nga sa inyo, siguro mga nasa 5 years na. Kasi gumagawa din ako ng mga costumes ng gowns, national costumes. Yun, siguro siya, more on hindi siya talaga, skill, talent talaga. Talent ko talaga siya. Mas, ano po yung mga strategy na ginagawa niyo? Like, kung kunwari may binigay na props, binigay na task, tas kailan niyo siya matatapos? Sa amin normally kasi ginagawa sa puro kami rush. Puro rush ang nangyayari. Oo. Totoo. Para mas matapos ka. Oo, mas natatapos siya. Una, syempre, tingnan namin kung ano yung reference kung ano yung paggagayahan namin. And then isipin ko kung paano siya diniskartehan. Igawa kami ng sample, pagpakita namin sa client. And then kung approve siya, ayun. Okay na. Namin siya. Pwede niyo po ba ipakita sa amin kung paano niyo ginagawa po? Oh, sure. Sa labas. Oo. Thank you.